Kaugnay po sa pagsisimula ng 45 araw na campaign period ng mga tumatakbo sa local elections, kausapin po natin si Attorney Ona Caritos, Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ms. Coy and Sir Rafi. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapanood. Ma'am, ano po ba ang initial assessment ninyo sa pagsisimula po ng local campaign period ngayong araw? Well, so far sa initial assessment namin sa simula ng campaign period for local candidates ngayong araw, wala pa naman tayo natatanggap ng mga violations or reports ng violations, lalo na sa mga posters na nasa maling lugar. So, nag-expect tayo in the following days na mas marami tayong matatanggap na reports. Ngayon kasi kakasimula lang. So far so good. Wala pa na any untoward incident reported to us sa LENTE. Oo, pero sa kasaysayan po kasi, di ba, kadalasan talagang mas mainit, no? Yung tunggalian ng mga kumakandidato po sa lokal na posisyon. Bakit ho kaya para mas maintindihan po ng ating mga nanonood? Well, sa kasaysayan talaga, Ms. Connie, mas mainit ang lokal na eleksyon kasi mas ramdam ng mga tao, mas ramdam natin na ito talaga yung politika at ito yung gobyerno na nakakasalumuhan natin sa araw-araw. So, mas mainit, lalo na pati mas maraming naglalaban, mas malapit sa ating mga botante ang mga issue at yung mga problema kinakaharap sa lokal. Kaya historically, mas mainit ang eleksyon sa lokal kumpara sa national. Oho, at ano ho yung mga kadalasang nagiging paglabag sa kampanya ng mga tumatakbo sa lokal na posisyon? At baka nadagdagan pa kasi, sabi ho ng Vote Report PH, isang election watchdog po para sa midterm elections, leading candidates daw ang leading campaign violators din. Ano ho ang masasabi nyo dyan? Well, ang number one naman na violation lagi na nakikita natin pagdating sa mga local candidates ay yung maling paglalagay ng mga posters sa mga maling lugar, yung maling paggamit ng size ng poster, sumusobra doon sa 2x3 feet. Pero sa mga huling dalawang eleksyon na na-monitor natin, isa rin nating binabantayan ay yung paggamit ng resources ng ating gobyerno, paggamit ng sasakyan, paggamit ng tao ng gobyerno para sa kampanya ng mga incumbent o yung mga kamag-anak nitong mga incumbent na hindi na tumatakbo sa pwesto. Yan nga yung tinatawag natin na ASR. At yan yung isa pa natin binabantayan at ini-expect natin na may mga reports tayo matatanggap patungkol dyan. Ngayon naman po, sa digital age, syempre nandyan na rin ang digital campaigning. Ang tanong lang ho, sapat ba yung kapangyarihan po ng COMELEC para mapanagot yung mga election violators online naman? Well, sapat sa ngayon kasi ang ginagawa ni COMELEC is being creative about it. Ginagamit nila yung mga batas pang eleksyon natin na anong panahon na pinasa yung batas katulad ng Omnibus Election Code, na ating Fair Election Act. Hindi pa naman ganun. Actually, wala pang internet. Yung Omnibus Election Code, pinasa yan, 1985. Yung sa Fair Election Act naman, hindi pa ganun ka massive yung usage at penetration ng internet sa ating bansa. So, dahil nga wala pang pagbabago sa batas natin regarding online campaigning, ginagawa ng paraan ni COMELEC at ni-stretch yung mga batas na nabanggit ko para kahit pa paano ma-regulate nila ang mga ginagawang pangangampanya ng ating mga kandidato sa iba't ibang online platforms. Pagdating naman po sa election-related violence, ano ho ang trend na nakikita ninyo habang papalapit po ang eleksyon 2025? Sa Sinawing Palad, meron na ho tayong election-related incidents dyan po sa Maguindanao. Well, ano yan, ini-expect natin, pero sana wag naman mangyari to expectation natin. Opo. Tataas pa o dadami pa yung mga insidente na nakikita natin election-related violence. Lalo na sa BARM kasi tatandaan natin sa darating na Oktubre ngayong taon ay magkakaroon ng unang BARM parliamentary elections. So yung mga kandidato at yung mga supporters sa BARM ay hindi lang itong Mayo na national at local election ang tinitignan nila. Tinitingnan rin nila yung BARM parliamentary elections ngayong October at syempre ngayon nagpe-prepare na sila. Yes. Kaya lalo init ng election dyan sa region. Okay. At kung may mga makita pong election violations, ano ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Wala, unang dapat gawin ng ating mga kababayan ay unang-una mag-document. Huwag mo na isipin paano ba ito i-report. Ang pinakamahalaga ay ebidensya. So, kailangan mag-take ng pictures, mag-take ng video. Siyempre, unang iisipin pa rin ay security. Siyempre, wag naman po nating gawing dangerous yung situation, lalo na sa pagkuha ng picture at video. So, unang gawin, pag may nakita violation, i-document at sa susunod, pagkatapos ng tamang documentation, ay i-report naman sa COMELEC
maaari po i-report din sa amin sa Lente. Makakatulong po kami sa lalo na sa case build-up o yung sa paggawa rin ng documentation. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali, Attorney. Thank you. Maraming salamat rin po. Yan po naman si Attorney Ona Caritos ng Lente.